Bago po tayo magburi sa Panginoon, kumamay po tayo ng 5 katao. Yan, sabihin mo, magandang umaga sa iyo, kapatid. Ang gandang-ganda mo ngayon at ang pogi-pogi mo ngayon. Ayan. Sige po, kabayan natin ang bawat isa. And kasama po natin sa online. Good morning po sa bawat isa. Amen po. Sige po, handa na po ba tayong purihin ang ating Panginoon? Amen! Sige po, sabay-sabay nating awitin. Lahat ng mga bansa ay harap sa iyo. Lahat ng mga wika ay ihahayag ang ngalan mo. Purihin ang Diyos na nakalugos sa lublugan. Purihin ang upang naligtas sa kaparusahan. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang salamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat, at nasa'yo ang lahat ng kapangyarihan at kalakasan mapagkailanman. O Jesus, O Jesus, lahat ng mga bansa ay haharap sa iyo. Lahat ng mga bansa Sige, pawitin natin. Ay haharap sa iyo. Lahat ng mga wika ay ihahayag ang ngalan mo. wika Ay ihahayag ang ngalan mo. Purihin ang Diyos na nakaupo sa lublugan. Purihin ang tupang nagligtas sa atin sa kaparusahan. Nagligtas sa kaparusahan. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat, at nasa'yo ang lahat ng kapangyarihan at kalakasan mo pagkailanman. O Jesus, O Jesus, O Jesus. Isa pa natin awitin lahat ng mga bansa. Sige po. lahat ng mga bansa Ay harap sa iyo. Lahat ng mga wika ay ihayag ang ngalan mo.
ating mga tinig sa Panginoon. Ng tupang nagligtas sa Purihin ang Diyos. kaparusahan. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa atin sa kaparusahan. Tupang nagligtas sa kaparusahan. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Sige po, lakas natin ating mga tinig. Purihin ang Diyos, purihin ang tupang nagligtas sa atin. Sa kaparusahan. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Sa'yo ang papuri! Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba. Sige po, lakas natin ating mga tinig. Sa'yo ang pasasalamat. Sa'yo Ang karangalan, nalalaman mo ang lahat, at nasa'yo ang lahat. sa'yo ang lahat ng Kapangyarihan at kalakasan magpakilan pa. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang papuri. sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat. Sa'yo Ang karangalan, nalalaman mo ang lahat, at nasa'yo ang lahat. Ng kapangyarihan at kalakasan magpagkailanman, O Jesus. O Jesus. O Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Sa'yo lahat ng papuri, Panginoon. Sa'yo lahat ng pagsamba, Panginoon. Lahat ng pasasalamat, Panginoon. Lahat ng karangalan, Panginoon, ay para lamang sa iyong pangalan, Panginoon. Itinataas ka namin, niluluwalhati namin ang pangalan mo, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Sige po, palakpakan natin yung pinakamalakas na palakpak natin sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, patuloy natin i-worship ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Napakabuti po ba ng ating Panginoon? Amen. Ito po yung last day of the year. Tama po ba? And sa nagdaang mga araw, mga buwan, ay na-experience natin kung gaano kabuti ang Panginoon. Amen. Tama po ba? Sa lahat ng pinagdaanan natin, mga pagsubok, sa lahat ng mga trials, ay sinamahan tayo ng Panginoon. Tama po ba? Amen. Kaya po awitin natin ay you deserve the glory, O Lord God. Deserve po ba ng Panginoon na itaas natin siya sa ating mga buhay? Amen. Sabi po sa awit natin, He deserve all the glory and honor. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Sa oras na po na to, pwede po ba tayo magpasalamat sa Panginoon sa taon na to na binigay niya sa atin? Sige po, personally, magpasalamat tayo sa Panginoon for His faithfulness, for His kindness, for His mercy. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift my hands in worship as we lift
lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hands in worship as we lift your holy name. You are great. You're the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else. You are great. You're the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay sa ating Panginoon? You deserve the glory. Sige po, lift our voice to God. The honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You are great. You're the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else. You are great. You're the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory, O Lord God. You deserve the glory and the honor. And the Lord, we lift our hands to you, Lord, Lord God. we lift our hands in worship As we lift your holy name, you deserve the glory and the honor. Lord, We lift our hands in worship as we lift your holy name. You are great. You're the miracle so great. There's no one else like you, Lord. There is no one else, for you are great. You're the miracle so great. There is no one else like you. There is no one. You are great. You are great. You're the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else, for you are great. You're the miracle so great. There is no one else like you. No one else like you, Lord. Oh, you are great. You're the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else. You are great. You're the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else. You are great. You're the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else. You are great. You're the miracle so great. There is no one else like you.
oras na to, alalahanin po natin yung mga miracles na ginagawa ng Diyos sa buhay natin itong nakaraang taon. Mula January hanggang ngayon, December 2024, pwede po ba nating pasalamatan ng Panginoon sa mga himala na ginawa niya sa buhay natin? Amen. Meron bang mga sitwasyon sa buhay mo na kumilos talaga ang Diyos? Pinakita niya na siya ay tapat sa kabila ng ating mga pagkukulang. Pinakita niya, binigyan niya tayo ng kagalingan nung nagkasakit tayo. Hindi man tayo yung mga kamag-anak natin, akala natin malala na yung mangyayari sa kanila, pero pinagaling sila ng Panginoon. Salamat, O Diyos. Sige po, personally, pasalamatan po natin ng Diyos at naririnig ng Diyos ang ating mga pasasalamat. Nung mga time na wala kayong pera, pero may ginawa ang Diyos at natugunan yung mga pangangailangan ninyo. Salamat, O Diyos. Salamat. Salamat, O God. May mga nangyayaring problema sa bahay, sa school, sa trabaho, pero inaayos ng Diyos. Salamat, salamat. Salamat, O Diyos. Salamat, Lord. Naniniwala po kami na hindi mangyayari ito kung hindi ka buhay, kung hindi mo kami mahal, kung hindi ka mabuti, kung hindi ka tapat. Pero salamat na lahat ng iyon ay ikaw, O Diyos. Ikaw ang aming Ama, Panginoon. Hallelujah. At sa oras na ito, ano man yung mga pinagdadaanan pa natin, makakaasa tayo na next year, meron pa ring miracles na gagawin ng Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. He is the same God that do miracles. Amen? Muli po nating awitin, for you are great. Hallelujah. We believe in miracles. We believe that 2024 will be full of miracles. Full of your glory. Full of your honor. Full of your presence. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. 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 Hallelujah! Pwede ba natin palakpakan ang ating Diyos? Na gumagawa ng himala, ang ating Diyos na mga pangyarihan, ang ating Diyos na omniscient, omnipotent, omnipresent God, ang Diyos ng 365 days. Hallelujah! Ang Diyos na Alpha and Omega, ang Diyos na beginning and the end, ang Diyos na naroon nung pasimula, nasa kasalukuyan at nasa hinaharap, ang Diyos na nagmahal sa taong kagaya natin. Hallelujah. Just lift you this morning, O God. Ngayong huling araw ng taon, ide-dedicate namin ang araw na to para sa iyo, O Diyos. Dahil ikaw ay tapat sa amin for 365 days ng 2023. You have been faithful to us. Thank you, O God. Thank you, Yahweh. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit, O God. Hallelujah. Hallelujah. At sa oras pong ito, Panginoon, give us faith, O Lord, na patuloy kang kikilos sa 2024, O God. At ihanda mo po kami sa mga paparating, O God.
Lord, sa oras na to, Panginoon, buksan niyo po ang mata ng bawat isang nandito ngayon, pati po sa mga nasa online, mga mag-rewatch, oh God. Hallelujah. Lord, give us wisdom. Holy Spirit, we invite you. Pwede po ba nating i-welcome ang Holy Spirit? Holy Spirit, wini-welcome ka po namin. Tulungan niyo po kami na maunawaan ang iyong mensahe sa oras na ito para makita namin at maging handa kami, Lord, sa 2024. Hindi kami maging petics, oh God, sa aming spiritual lives in the name of Jesus. Lord, let there be awakening, let there be revival, oh God. Ngayong umagang to, Panginoon, hayaan mo, Lord, na papasok kami ng 2024 na buhay ang aming mga spiritual, Amen. Panginoon. Bukas ang aming mga mata, Panginoon. Excited kami sa mga plano mo, sa mga pangako mo, sa mga Amen. plano mo sa buhay namin. Excited Yes. kaming makatugon sa mission na binigay mo sa amin. Amen. Excited kami sa Vision 2024, oh God. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus, oh Lord. Hallelujah. Let there be salvation sa mga hindi pa totoong tumatanggap sa Panginoon, yung mga Lord. na-backslide na, Lord God. Lord, Yes. revive them, oh God, sa oras na to, in the name of Jesus, oh God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Holy Spirit, Ikaw na po ang kumilos. Ikaw po ang humipo sa puso ng bawat isa. Lord, transform us, oh God. Hallelujah through your word. Thank you, Lord. And si Jesus lang po yung mag-glorify sa oras na ito. Father God, salamat sa plano mo sa 2024. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, sige tayo po. Makakaupo muna. Alam ko, late na ako, pero okay lang ba humingi ako kahit 5 minutes lang? And gusto ko lang pasalamatan ang Panginoon sa ginawa niya. Nitong Thursday, Friday, nagkaroon po tayo ng encounter sa mga hindi nakakaalam. At talagang amazing. Thank you. Ang ginawa ng Diyos sa loob ng encounter na ito, both sa staffs and syempre lalong-lalo na sa participants. Talagang... Kaya ngayon, gusto ko humingi kahit 5 minutes lang, okay lang ba? Ang iyong konting time. Gusto ko humingi ng testimony sa mga pinalaya ni Lord, sa mga nakaranas sa Holy Spirit, sa mga participants natin kahapon. So sige po, anyone po, ayan na, unahan na lang po para kasi konti lang yung time ko. Ay, nagtuturoan na yung magnanay. Kayong dalawa, tara rito. Ayan, sige tayo po. Ate Elsie, tsaka si Ate Leslie. Ayan. By the way, good morning po sa mga nasa online. Ako po si Pastora Myrtle. Kung first time niyo po, welcome po sa Rock of Ages. Ayan, ito po yung mga nag-encounter kahapon. So, share natin ano yung ginawa ng Diyos pag malaki natin si Lord. Amen? Amen. Ang ginawa sa akin ni Lord is bagong buhay and patuloy kami maglilingkod sa Kanya. Yun ang inina sa akin ni Lord sa isip ko. At kasama ko yung anak ko na ipahahayag kung ano man yung kabutihan ginagawa niya sa atin lahat. Hindi po ako sanay magsalita sa harap ng madaming tao. Pero dahil po sa Lord, ngayon nandito po ako sa harap nyo. Nagtetestify po ako na si Lord po ay talagang totoo. Kaya wag po tayong mawala sa Kanya. Magpakatatag po tayo. Tapos yung gospel po, i-share po natin. Magpagamit po tayo sa Kanya. Yun lang po, Lord. Thank you, Jesus. Ayan, thank you po. At nandito na rin yung apat. Pwede ko ba kayo anyayahan sa isang pamilya sila na nakasama namin kahapon tsaka na isang araw. Ayan. Kahit maiksi lang, ano yung gusto mong testify na ginawa sa inyo ng Diyos na sobrang na-amaze ka sa loob ng encounter? Naramdaman ko po kahapon yung forgiveness niya sa akin sa lahat ng kasalanan na nagawa ko. Ganun pala yun kahit na gano'n pa siya kalaki. Kaya niya tayong patawarin. Basta magbalik lang tayo sa Kanya. And ganun kalaki yung pagmamahal niya sa atin. Walang imposible sa Kanya. Lahat kaya niyang gawin. Kaya niya tayong tanggapin. Kaya niya tayong mahalin kahit na palagi tayo nagkukulang sa Kanya. Nasasabi pa rin niya na, anak, mahal kita. Thank you po kay Jesus. Hello? Thank you po kay Jesus kasi pinasaya niya po ako and sa kanya ko lang po naranasan na maging masaya and makalaya. Sa akin, thank you kay Jesus kasi binigyan niya ako ng pagkakataon na ma-meet ko siya.
Tsaka iparamdam niya sa akin yung maging masaya ulit. Tsaka yung peace. Ayun. Hello po. Yung sa akin naman, tinuro ni Jesus na magpatawad. Magpatawad tayo. At hindi lang yun, totoo ang kalangitan. At may garden doon. At talagang, hindi nyo mabivisualize yun sa akin, pero pag nakita nyo, masasabi nyo totoo talaga. Ayun po. Amen. Nainak si Joy. Oh, sarap makita yung family, no, na binago ng Panginoon. Kaya meron po tayong, sorry sa mga hindi ko na matatawag, pero next week tatawagin ko kayong lahat. Kaya paghandaan nyo ang inyong mga share, okay? Ayan, kasi gusto natin talagang maka-encourage. By the way, welcome po sa mga bago nating kasama. Ngayon ko lang sila nakita ulit. Ano yung mga names nila? Welcome po! Erwin, ayan, nalilito ko sa inyo naman kuya mo eh. Tsaka si MJ, ayan. Hello, welcome naman natin sila, mga bago nating kasama. Ayan, sila Erwin, matagal na, pero yan si MJ, ayan. Tsaka yung mga anak ni ate, ayan. Welcome po. I-welcome nyo nga yung mga bawat isa, baka may hindi ako na welcome. Ayun, sila Erica, tsaka sila Sean, nandun sila sa likod. Ayan. Taga saan ba sila Erica, tsaka si Sean? San Isidro po. Ha? San Isidro. San Isidro, okay. So, pwede pa pala next week. Inisip ko kasi kung taga malayo pa. Next week, pwede ko ka rin kayong tawagin, ha? Kaya, and share natin yung mga testimonies natin. And syempre si Tito Fedi. Ayan, sige na nga si Tito Fedi na lang yung last. Ayan. Last si Tito Fedi. Kasi yung ibang mga tatay, dapat kasama niyang encounter. Kaya lang, siya yung nagwagi, tsaka si Kuya Jeff. Ayan, napagtagumpayan nila nakapag-encounter sila. So, para ma-encourage din yung iba, meron po kasi tayong encounter sa March. Ayan, sa mga hindi po nakapag-encounter. So, encourage natin sila, Tito, na mag-encounter sa March. Ano yung experience mo? Ubus natin sasabihin ko. Salamat sa Panginoon na nabago ang buhay natin. Saka, para akong may dalang kuwan, yung banderang puti. Surrender. Surrender natin ang ating mga kasalanan at tayo ay patatawarin ng Panginoon Diyos. Okay, yun lang po. Mamaya na po yung karugtong. May part 2 pala. Ayan, okay. Thank you po. So, yan, nakaka-encourage po talaga na talagang ang Diyos ay totoo. Siya ay nagtatransform ng buhay. 2 days lang yon pero nabago talaga yung heart nila, yung desires nila. Thank you, Lord. Ayan, so ngayon tayo pa ipupunta na sa ating message. Ayan, yung message natin, actually gusto ko sana dahil last message of the year, gusto ko medyo encouragement, gusto ko yung pasasalamat, ganun sana yung gusto ko na maganda yung mga mangyayari next year, ganun sana yung gusto ko. Pero iba po yung message ni Lord para sa atin. Ang message ni Lord para sa atin ay katotohanan. Ano daw po? Katotohanan. Dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Amen? Ayaw ng Diyos, nahaharap tayo ng 2024 na naniniwala sa kasinungalingan or pinapaasa tayo. Okay? Bakit ganun yung sinabi ko? Bakit kaya ganun yung sinabi ko? So, tanong. Ano yung gusto nyong mangyari sa 2024? Ano yung nakikita nyong mangyayari sa 2024? Sige po. Sa lahat, ano yung nakikita nyo sa 2024 na pwedeng mangyari? May kausap ba ako? Wala ba kayo nakikita sa 2024? Bukas na yun eh. May mga bukas na yun. Ayan. Wala. Ano yung nakikita nyo sa 2024? O kung ano na lang yung gusto nyo. Ano yung gusto nyo mangyari? Ano daw? Bagong church, ano pa? Multiplication, ano pa? May iba lang. Addition, ayan. Uy, nasagot kayo. Kung ayaw nyo sa akin sabihin nyo na lang sa katabi nyo. Ayan, sige. Bagong baby! Wow!
Ayan. Meron pa? Meron pa kayong mga naiisip? Madaming pera. Ano pa? Ha? Discipleship. Ayan. Yan ang ingay na nila, no, ha? Madaming cell group. Oh, puro spiritual, ah. Sa family, anong gusto nyo mangyari sa family? Umayas yung kapatid mo. Lumayas. Ayan. So kung mapapansin nyo, lahat ng sinasabi natin, makinig na. Ayan, masyado na tayo masaya. Ayan. Okay. So, kung napansin nyo, yung mga sinasabi natin, magaganda lahat, di ba? Puro positive, puro gusto natin. Ayan. Kaya lang, yung sasabihin ko po sa inyo ay medyo, ayan, sa umpisa, medyo hindi siya maganda. Pero at the end naman, may good news. So, ang title po natin ay To Celebrate. Ngayon pa lang mag-start, okay lang, please. To Celebrate or Not Celebrate 2024. Ito yung title natin. Do you think dapat i-celebrate natin ang 2024? Yes or no? Bakit yes? Ayan, okay. So madami tayong madami tayong naisip. Pero ngayon, please bear with me kasi po, knowledge po yung i-share ko sa inyo. Tungkol sa Bible, kailangan may Bibles tayo kasi medyo malalim po yung ituturo ko. Malalim po yung ituturo ko. Sabay-sabay malalim. Ayan. So ito yung umpisa para makita natin na ang 2024, though gusto natin ng mga positibong bagay, merong mga mangyayaring negatibong bagay na dapat nating paghandaan. Hindi ito para matakot tayo, pero para maging handa tayo. Amen po. Amen. So ngayon, pag-uusapan natin yung first coming and yung second coming. Kasi po, bakit isa sa dapat maging reason natin yung medyo, magsa-celebrate pa ako ng 2024, is babalik kasi si Jesus. Babalik si Jesus. At pag bumalik si Jesus, yung mga nananatiling tapat, syempre celebrate. Tama? Kung babalik si Jesus, tapos ikaw ay tapat, syempre mag-enjoy ka. Pero kung hindi ka tapat, hindi ka magsa-celebrate. Kasi maiiwan ka. Kaya ito yung word ni Lord para sa atin, maging ready tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Next year, di natin alam. Pero baka, next year. Amen po? Amen. So yung pag-uusapan natin nasa Matthew 2. Nasaan daw po? Ayan, sino may mga Bible? Sige po, labas po natin yung mga Bible natin. Kahit Bible app yan, okay lang. Huwag mo lang bubuksan yung Facebook, ha? Baka mamaya Bible app, pero Messenger yung nakabukas dyan, o kaya Facebook. Sige, buksan natin Matthew 2. Ito yung reference ng first coming. Pero alam nyo ba na sa first coming, makikita mo din ang second coming. Sa Matthew 2, hindi lang first coming, kundi second coming ang makikita natin doon. So mamaya makikita natin yung Revelations 12, pero yung Matthew 2 muna yung bubuksan natin. At dito makikita natin itong statement na to. Doon po sa pipilitin ni Satanas. Ito. Basahin po natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3. Yan. 1, 2, 3. Sad to say, ito po ang mangyayari sa 2024. Malungkot ba to? Yes, malungkot yan. Pero, ire-ready tayo ni Lord dyan. Sino gusto maging ready dyan? Amen. Na kahit anong gawin ng kaaway sa kanyang iglesia, tayo ay magtatagumpay. Amen? Amen. Pero ito yung truth na gusto niyang ipakita sa atin. At makikita natin yan sa Matthew 2. Ulahin muna natin yung verse 1. Tingnan natin babasahin lang muna natin. Pwede ba tayong tumayo lahat? Para maintindihan talaga nating mabuti. Babasahin po. Sino marunong magbasa? Amen. Parang ang konti lang. Ayan, sino marunong magbasa? Amen. Okay, sabay-sabay tayo. Madami-dami to. So, basahin po natin. 1, 2, 3. Ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa kapanahon ng hari na si Herodes. May mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Next po. Na nagtatanong,
Nasa na ngay pinanganak na hari ng mga Hudyo, sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya'y sambahin. Next po. Nang marinig ito ni Haring Herodes, siya ay nabahala, pati ang buong Jerusalem. Nang makaalis na sila, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa panaginip na nagsasabi, bumangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at tumakas kayo patungo sa Ehipto. Manatili kayo roon hanggang sasabihin ko sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya ay patayin. Kaya't siya ay bumangon at dinala ang sanggol at ang ina nito ng gabing yon at pumunta sila sa Ehipto. Verse 16, nang malaman ni Herodes na siya'y dinaya ng mga pantas, siya ay labis na nagalit at pinag-utos niyang patayin ang lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem at sa karatig pook na may gulang na 2 taon pababa, ayon sa panahon na kanyang tiniyak mula sa mga pantas. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Ano yung mood ng story na to? Ano yung feeling nyo habang binabasa nyo siya? Ha? Fear? Ano pa? Ano yung naramdaman nyo? Masaya ba siya? Ka-celebrate ba yung story na to? Hindi po. Ayan, so tingnan natin, isa-isahin natin kung ano nangyari. Ito yung sign ng first coming ni Lord, tama? So tingnan po natin, sa first coming, sinubukang pigilan ni Satanas ang kapanganakan ni Jesus. Tama po ba? Sa unang, pwede bang palagay ng pads? Sa first coming, sinubukang pigilan ni Satanas yung pagsilang ni Jesus. Pinigilan niya yung pagpapanganak kay Jesus. Nakita po natin to sa story. Amen? Sa Matthew 2 verse 1, lagay po natin to. Nang ipinanganak si Jesus, nakita natin yan. Ano yung nakita natin? Na si Jesus ay pinanganak, hindi lang para sa Israel, pero para sa mga pantas din. Tama po? Alam niyo po ba na ang mga pantas, sabay-sabay pantas, sino yung pantas? Yung 3 wise men, 3 magi, di ba? Alam niyo yun? 3 kings, alam niyo yun? Alam po natin yung kwento na yun. Sila po ay hindi talaga taga-Israel. Sila ay Persian. Taga-ibang bansa sila. Taga-ibang lahi sila. Pero pati sa kanila, ay pinakita ng Diyos yung kaligtasan. Nakita po natin. Kukwento ko lang muna yung first coming. Next po. Makinig lang po kayo mamaya na yung application natin. Matthew 2 verse 2, ano yung nangyari? Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo sapagkat nakita namin ang kanyang bituin. Nagkaroon ng tanda na ipapanganak si Jesus. Amen? Ano po yung tanda? Ano po? Ano po ulit? Bituin. Okay, next po. Nang marinig ito ni Haring Herodes, siya ay nabahala, pati ang buong Jerusalem. So, as si Herodes ay nag-represent kay Satanas. So, nakita natin to na naalarma siya. May ipapanganak na hari. Hindi pumayag si Herodes. Nabahala siya. So, ano po yung nangyari? Next po. So, yung story na yan, niligtas ng Diyos si Jesus. Sinabi niya kay Jose, bumangon ka, itakas mo si Jesus kasi merong papatay sa kanya. At ano nangyari? Niligtas ng Diyos si Jesus at natuloy ang kanyang kapanganakan. Amen po? Nakita natin. Ano daw ginawa ng Diyos kay Jesus? Ano daw po? Ano daw po? Niligtas. Natuloy pa din. Amen? Natuloy pa din ang unang pagdating ni Jesus. Amen po? And last, ano po yung nangyari dyan? Hindi pa din huminto si Satanas. Nung nalaman niya na wala na si Jesus, pinagpapatay niya. This is true story. This is recorded in the history of Israel. Na merong Herod na nagmassacre ng mga babies nung time niya. Pinagpapatay niya lahat ng 2-year-old babies para lang mapatay si Jesus. Si Satanas, hindi siya huminto. Nagpatuloy siya sa balak niyang wasakin si Jesus. Yan yung first coming. Sa second coming, will also be the same. Mauulit ang kwento.
Tingnan po natin ang sabay-sabay. Balikan natin ang storya. Matthew 2 verse 1. Ipinanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa kapanahunan ng Haring si Herodes. May mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Sa pagbabalik ng Panginoon, ito ay ibibigay niya hindi lamang sa mga Israelita, hindi lamang para sa mga Hudyo, hindi lamang para sa bayan niya, kundi para sa mga hentil na kagaya natin. Sino yung hentil? Yun yung hindi taga-Israel. Lahat ng bansa na hindi taga-Israel ay tinatawag na hentil. Ikaw, ano ka? Hudyo o hentil? Hentil. Meron bang Hudyo dito? Baka may Jew dito na na padpad dito, no? So tayong lahat ay hentil. Ayan, di ba? Tama po? So hindi natin deserve talaga na balikan ni Jesus. Kasi hindi naman part tayo ng bayan niya. Pero dahil sa pagmamahal niya sa atin, kasama tayo sa babalikan ng Panginoon. Pwede ba nating pasalamatan si Lord? Salamat po. Sa pera sabay-sabay, salamat po na sinama mo kami sa plano mo sa iyong muling pagbabalik. Salamat po. Ayan. Okay, next. Ano po yung nangyari? Merong tanda. Diba? Ano ulit yung tanda sa first coming? Bituin. Ano yung tanda sa second coming? May bituin din. Ngayon, pupunta naman tayo sa Revelations 12. Sige po, kung may Bible kayo, pwede kayong pumunta sa Revelations 12 o Pahayag 12, Apokalipsis 12. Yan po yung mga tanda ng second coming. Kung wala tayong Bible, pwede tayong makibuklat dito. 1, 2, 3, basahin po natin. At tumayo ang dragon sa harapan ng babae na malapit ng mga anak upang lamunin ang anak ng babae pagkapanganak niya. So dito makikita natin na hindi po mapayag, parang si Herodes. Nakita po natin, nabasa nyo yung nabahala si Herodes. Naalala nyo yung kwento? Sabay-sabay, nabahala. Sino yung nabahala? Si Herodes. Ganon din si Satanas. Nababahala siya dahil alam niyang malapit nang bumalik si Jesus. Please po, seryosohin natin to. Makinig po tayong mabuti. Hindi tayo aware dito. Hindi naman natin nakikita si Satanas eh. Ang focus natin, yung buhay natin eh. Ang focus natin, yung mga anak natin. Ang focus natin, yung pagtatrabaho natin. Ang focus natin, yung ministry natin. Ang focus natin, yung cell group. Ang focus natin, yung school. Ang focus natin, yung life natin. Pero hindi tayo aware na si Satanas abahala sa pagbabalik ng Panginoon. Dapat maging aware tayo. Malalaman nyo kung bakit. Next po. Nabahala po ay, wala ba dyan yung Revelations, yung may bituin? Ayun, thank you. Sige. Matthew 24:29. Ito po ay, gusto kong, alam nyo kung bakit gusto kong buklatin lahat ng Bible para ipakita sa inyo. Para makita nyo that the Bible is God's prophecy for us. Yung Bible, kaya gusto niyang nagbabasa tayo ng Bible kasi gusto niya na bigyan tayo ng babala. Lahat ng nasa Bible ay pare-pareho na pinapakita ang kaligtasan na galing kay Jesus Christ. Thank you. Kahit na anong book ng Bible. Kaya pinapakita ko sa inyo, Matthew 2 verse 1, kala mo first coming lang, nandun din yung second coming. At itong Matthew 24:49, akala mo yung bituin nasa Matthew 2 lang, hindi, nandito rin siya sa Matthew 24. Basahin natin. At pagkatapos ng paghihirap sa mga panahong yon, ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. At ano yung tanda? Mahuhulog. Meron na namang bituin. Nakita po ba natin yon? Binibigyan tayo ng warning ng Diyos. At sino po sa inyo nakakabalita na may mga nangyayari na sa space? Makikita mo na ako nakikita ko sa Facebook, makikita mo may kung ano-anong weather changes na nangyayari sa ibang parte ng mundo.
May mga, kala nila mukha ng alien, may mga iba't ibang colors. Ano ba nangyayari sa weather natin? Ba't nagkakaganito? At may mga news din na may mga asteroids na babagsak sa Earth. Ang asteroid ay star. Meteorites, mga nalalaman yung ganon. Those are signs of the end times. Amen? Amen po. Hindi, kahit mag-pray tayo, Lord, pigilan niyo po ang mga paparating na delubyo. Hindi po ito mapipigilan. Dahil ito'y tanda ng kanyang muling pagbabalik. Huwag kayong mag-alala. This is not, nakakatakot to para sa mga ayaw magpatuloy. Oo, tinatakot kayo ng Diyos para bumalik kayo sa Kanya. At para magising din tayo na marami pa sa mundong to ang hindi paligtas. Na kailangan nilang marinig na merong salvation kay Jesus Christ. Kailangan nating kumilos. Amen po? Amen? So ano yung makikita natin dyan? Yayanigin ng mga kapangyarihan sa langit. There will come a time na masisira ang mundo. It will happen. Baka 2024 yan. Hindi ko alam. Walang nakakaalam. At ano sabi dito? Pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At ano yung naka-underline? Tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa. Huwag mo hayaan. This is a wake-up call para sa ating lahat. Thank you, Lord. Huwag mo hayaan isa ka sa mga yan. Iiyak ka dahil naiwan ka. Sana pala nakinig ako. Sana pala nagbago ako. Sana pala sineryoso ko na yung kaligtasan ko. Sana sineryoso ko yung calling ko. Sana pinagpalit ko na muna lahat. At sinacrifice ko yung mga dapat kong isacrifice bago bumalik si Jesus. Hindi ngayon kung kailan naiwan na ako. Huwag kong hayaan. Amen? At hindi man ikaw, halimbawa, ligtas ka nga. Yung mga mahal mo naman sa buhay, sila yung tumatangis dahil hindi mo sila na-sharean. Hindi mo sila binabalikan, hindi mo sila fina-follow up. Hindi mo pinapaalala sa kanila na ang tama ay tama pa rin at ang mali ay mali. Amen? Amen po? Ngayon, maging mapagpasensya na tayo. Oo, masasaktan ka. Oo, masakit na nire-reject ka nila, pero okay lang. At least alam natin na ligtas sila, amen? At least alam natin hindi sila maiiwan. Ginawa natin lahat. Pag bumalik ang Panginoon, alam mong ginawa mo lahat. Amen po? Amen. Ano po yung next natin? Narinig natin, di ba, na bahala si Herodes. Ayan, maaalarma din ang Antikristo sa mga tanda ng pagbabalik ni Jesus at tatangkain niyang pigilan ito. Ngayon, grabe yung pagkilos ng kaaway. Naalala ko nung encounter, lalo na yung media, nagulat ako sa mga klase ng songs ngayon na nilalabas, na God is a woman, tapos may pinuportray sa Netflix na si Jesus daw ay gay lover, ganyan. Talagang lantaran talaga nilang sinisira yung pangalan ng Panginoon. Tapos meron din ako napanood na nagsishare ng gospel, tapos harap-harapan yung LGBT, pinapakita yung mga kalaswaan nila sa harapan ng preacher na yun. Talagang lantaran po yung ginagawa ng kaaway ngayon. Di ba yung kay Sam Smith lang. Ngayon yung kay Taylor Swift, parang nakita ko meron siyang serpent na serpent po si Satanas. So, lantaran po yung mga evil talaga. Ngayon, manonood ka ng drama, wala nang, rated SPG, pero para kang nanonood na dati nung araw, mga Betamax, tama ba yung mga Betamax lang yun, hindi mo pwede yung pakita sa madlang people. Ngayon, nasa TV na. Tapos may mga batang nanonood. Diba? Makikita natin sa TikTok, ang paiksian ng suot. Kala mo, nasa bar ka? Di ba yung mga ganon, sa bar lang yon, yung mga sinasayaw ng mga, ngayon, kabataan, nagsasayaw ng ganon. Bata, makikita ka, gumigiling-giling na bata. Kita pusod, kita kung ano-ano. Ang dami pong pedophile. Ang daming pedophile. Maging maingat po kayo, mga magulang. Ang dami pong pedophile sa social media. Pero lahat ng yan, pinapakita na, tapos pagka itatama mo sila, ikaw pa yung mali. Sino naka-experience niyan? Pinagsabihan mo yung mga nagli-live-in, sinabihan mo yung mga LGBT, nice way naman, pinapakita mo naman yung love ni Lord, pero ikaw pa din yung mali. Di ba? Talagang
Okay lang yung iba na talagang gusto naman nilang magbago. Pero marami ngayon rebelde. Rebelde talaga. Galit sila, judgmental ka pa. Di ba po? Ikaw pa nasasabihan na judgmental. Itong lahat ay tanda. Sabi po sa Bible, maraming manlalamig. Maraming nakakakilala sa Panginoon ang tatalikod sa Kanya. Ito lahat, alam niyo kung bakit? Ito lahat ay kilos ng Antikristo. Hindi man natin nakikita yung Satanas na may sungay na monster na ganyan, pero kumikilos siya. Yung mga Christian na, pinapabackslide niya. Yung mga hindi talaga Christian, pinagwawala niya. Magwalwal kayo. Walang rules, walang batas. Gawin niyo kung anong gusto niyong gawin. Antikristo. Antikristo. Amen po. Next po. Pahayag 12:4. At tumayo ang dragon sa harapan ng babae. Yan yung verse natin kanina. Next po. Pero ito yung good news. Ito yung good news natin. Ayan. Medyo makahinga-hinga na tayo dito. Ano po yung naalala niyo yung story natin? Si Jesus, tinakas ng Diyos. Amen? Amen. So si Jesus, ngayon, wala pa si Jesus. Pero sino yung nasa earth? Tayo. Sino tayo? Tayo ang katawan ni Kristo. Amen? Amen. Baka hindi mo pa alam. Ikaw ay katawan ni Kristo. Tayong iglesia niya na nagkakatipon-tipon ang katawan ni Kristo. Tayong iglesia niya na nagbibigay ng buhay sa Kanya. Nagbibigay ng buhay para sumunod sa Kanya. Nagiging tapat sa Kanya kahit may mga pinagdadaan ng problema. Tayo ang katawan ni Kristo. At anong mangyayari? Itatakas din tayo ng Panginoon. Itatakas tayo ng Diyos. Paano? Tingnan po natin ito. Diba si Jesus, saan siya dinala? Sa Ehipto. Saan tayo dadalhin? Tingnan natin. Next po. Another revelation that rapture is real. Revelations 12 verse 5, at siya'y nanganak ng isang batang lalaki na siyang magpapastol na may pamalong bakal sa lahat ng mga bansa. Ngunit ang kanyang anak ay inagaw at dinala sa Diyos at sa kanyang trono. Yung anak na to ay si Jesus Christ at tayo yung nagre-represent kay Jesus Christ sa oras na to at tayo yung aagawin. Ang agaw na pag nakalagay dyan ay galing sa salitang harpazo na pinaggalingan ng salitang rapture. So anong gagawin ng Diyos sa kanyang iglesia, sa kanyang muling pagbabalik? Aagawin niya. Sa isang kisap mata, lahat ng nananampalataya sa Panginoon ay kukunin niya. Lahat ng namumuhay ng may katapatan sa Diyos ay kukunin niya. Sa isang kurap, lahat ay dadalhin niya sa kanyang trono. Rapture. Rapture. That's the good news why we should celebrate 2024. Oo, merong delubyong paparating. Oo, may mga pangit na mangyayari sa mundo. Pero kung ikaw ay tapat, naglilingkod sa Panginoon, nananampalataya sa Kanya, sumusunod sa Kanya, hindi ka makakasama sa Great Tribulation. Amen po. Para ang lungkot nyo naman sa sinabi ko. Ayan, sige. Mamaya, pag-usapan pa natin yan. Kasi baka, wait lang, parang, makasama ba ako sa rapture? Mamaya, pag-usapan natin yan. Okay, next po. Ayun nga. So, bakit tayo dapat maging handa? Kasi, may mangyayari sa mga maiiwan. Ano ulit yung ginawa ni Herodes sa mga baby? After ng rapture, di ba, tumakas si Jesus dun sa first coming. Pagkatakas ni Jesus, pinagpapatay na Antikristo lahat ng baby. Ganon din sa second coming. Pagkatapos ng rapture, pag wala na dito yung mga namumuhay ng tapat sa Diyos, pahihirapan ng Antikristo ang lahat ng naiwan. Basahin natin yung verse. Next po.
yung sa Revelations, nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae, ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patotoo ni Jesus. Sino tong mga naiwan na to? Church, ulitin ko po, hindi lahat ng kumikilala kay Jesus ay pwedeng ma-rapture. Sila, na-realize nila, huli na yung lahat. At nag-try naman silang sumunod na. Pero 7 years yun. Sa lahat po ng maiiwan, halimbawa, after nito, narinig mo pa rin, narinig mo at ayaw mo pa rin magbago. Gusto mo pa rin sa buhay mo. Ayaw mo umalis. Gusto mo magstay dyan. Ayaw mo pa rin sumunod kay Lord. Gusto mo pa rin maging selfish. At kunwari na-rapture na, naiwan ka, na-realize mong mali ka, nagbago ka, meron pa pong pag-asa. Ayan. Hindi ko maintindihan kung ano yung itsura nyo. Ano na naman ng isip nyo? Anong naiisip nyo ngayon? Okay, ayan, meron pong pag-asa, kaya lang 7 years yun. 7 years kasi tribulation 7 years kang magtitiis habang nagdidigmaan, nagbabarilan, hinahunting ka, tatatakan ka ng 666, pupugutan ka kapag hindi ka nagpatatak. Ganun po yung mga maiwan. So magkakagulo yung heavens, babagsak yung mga asteroids. Ganun po yung mangyayari. 7 years kang endure mo yon. Pero kung maiwan ka man, lampasan mo yung 7 years. Pero syempre sana wala namang maiwan. Yun ang ating claim. If ever lang, kasi alam nyo, decision nyo pa rin yan Kahit sabihin kung gusto ko, syempre love na love ko kayo, di ba? Gustuhin ko man na talagang kayo'y makasama natin. Lord, parang awa mo na, palilipad tayong gano'n. Tapos, wait, nakakapit. Hindi pwede yun, sorry. Naalala ko tuloy si Kaina, kasi kinukwento ko sa kanya yung rapture. Tapos sabi niya ano daw, English, no? Kasi hindi ko na matranslate kasi kwentong bata. Sabi niya, paano daw dadalhin ni Jesus yung madaming tao? Sabi niya, paano dadalhin ni Jesus sabay-sabay? Sabi ko, may superpower si Jesus. Bibigyan niya tayong power to fly. Wow, I want the power to fly. Sabi ni Kaina, alam mo kahit bata, pwede mong sabihin yon. Lalo na yung mga alam na nila yung tama at mali. Sinasabi ko na yon kay Kaina. We will fly. At syempre, hindi yung flying. Sa bata, gusto nila yung flying. Pero tayo sa matatanda, gusto natin yung forever peace sa heaven. Amen? Ang gusto natin, yung forever na may provision, forever na kasama natin si Lord sa heaven. Amen po? Amen. So, anong gagawin natin sa ngayon? Ngayon, alam mo na. Ngayon, sino naliwanagan? Sa oras na to. Totoo ang rapture. Totoo ang second coming. Ano nang gagawin natin? Application number 1, manatiling. Kung meron naman tayong New Year's resolution, sino may New Year's resolution? Ayan, sino magbabagong buhay na? May list na ngayon. Kung meron mang number 1, ito yung dapat number 1 natin. Maging tapat sa Panginoong Jesus. Maging tapat. Alam niyo po kung bakit? Minsan gusto ko to i-share sa inyo. Alam ko may mga distraction, pero please listen po. Malapit na po tayong matapos. Ayokong babalik si Lord na hindi ko to nasabi sa inyo. Sa huling mga araw, pinakita po to sa akin ng Panginoon na hindi talaga lahat ay mananatiling lumalaban. Meron ngayon, ang tagal ng Kristiyano, pero hindi sinusunod yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Alam niyo, ako nabigatan ako noon, pinakita sa akin ng Lord. Pinag-pray ko sila, pinag-pray ko yung mga taong to. Nakita ko meron silang mga pinagdadaanan. Lord, valid naman yung dahilan nila Kasi may pagsubok sila kaya sila nalalayo sa'yo Lord, kasi may mga responsibilidad na sila sa buhay Kaya sila nalalayo sa'yo. Kasi yung trabaho nila, ang hirap Wala na silang time
Kasi sa school nila, ang daming ginagawa eh. Nakikipag-talk kay Lord. May iwan pa rin ba sila? May mga pamilya silang inaalagaan, Lord. Kaya hindi sila makatugon. Kaya hindi nila masunod yung gusto mo. Alam niyo kung ano pinakita sa akin ng Lord? Pinaalala niya nung unang beses na tumanggap tayo sa Panginoon. Na wala tayong dahilan. Pinaalala niya yung unang beses na wala tayong excuse. Gusto nating sumunod. Kahit anong hadlang ng kaaway. Sa ngayon, sa mga bagong encounter, ganyan sila ngayon. Lalabanan at lalabanan ng mga pagsubok. Amen? Kitang-kita nila si Jesus eh. Ang liwaliwanag ni Jesus. At ganun tayong lahat noon. Lalabanan. Kahit gaano kadami tambak yung school mo. 'Di ba? Pinaglalaban mo yan. Iiwan mo yan kasi gusto mo umattend. Gusto mong magpapuno kay Lord. 'Di ba? Ang dami mong inuutos sa'yo sa bahay. Tatapusin mo lahat. Kasi maghahayo ka. Magsa-cell group ka. Pupunta ka sa mga members mo. Amen? May problema kayo sa bahay. Anong ginagawa mo? Dinadaan mo sa prayer. Dinadala mo sa church. Pinagpipray mo kay Lord. Ganun ka. Ganun ka. Amen? So, ibig sabihin, hindi pala nakasalalay sa mga pinagdadaanan natin kung tayo ay mananatiling tapat. Kundi sa puso natin, kung patuloy pa rin nating mamahalin ang Panginoon ng buong puso, buong kalakasan, buong pag-iisip. It's not the situation, but the condition of our hearts. Hindi ang trabaho ang problema. Hindi ang anak. Hindi ang school. When our hearts are right with God, kaya mong gawa ng paraan yan. Di naman sinabi, sa totoo lang, nakakalungkot nga sa Diyos eh. Minsan sinisisi natin yung Diyos na, ba't mo kinukuha yung time ko eh? Gusto kong bigyan ng time yung family ko. Tingin mo, hindi mahal ni Lord ang pamilya mo? Gusto niyang bigyan mo ng time ang family mo. Gusto niya magtrabaho ka. Gusto niya maging blessed ka. Gusto niya yan lahat. Pero dapat may time ka rin sa Kanya. Sa kingdom niya. Sa soul winning. Sa discipleship. Amen? And yun yung nilagay sa akin ng Lord. Alam niyo, sabi niya sa akin, alam mo, Myrtle, wala kang magagawa. Matthew 24, sa huling araw, maraming manlalamig. You can only help them. Pero sila pa rin ang masusunod. Ang church natin, we can only do so much. Gagawin natin yan lahat. Hindi ko sinasabi na pababayaan natin ang isa't isa. Ako hindi ko kayo pababayaan. Alam niyo yun? Ang dami kong pinagpalit at pinagpapalit para sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Talagang nilalaban ko kayo. Inuuna ko kayo. Pero nilagay yun ng Lord sa puso ko. You can only do so much. Hayaan mo silang mag-decide sa sarili nila. Kaya ako sila binigyan ng free will. Hindi ko sila ginawang robot. Hayaan mo silang magdesisyon na piliin ako. Na unahin ako. Maging tapat. Sa huling mga araw, ito ang application natin. Kahit na anong pinagdadaanan mong pagsubok, kapatid, mga anak sa pananampalataya. Maging tapat ka pa rin sa Panginoon. Huwag mong hayaan na mawala yung relasyon mo sa Panginoon dahil sobrang busy mo. Huwag mo hayaan na sa mga pinagdadaanan mong pagsubok, manghina ka at lumayo ka sa Panginoon. Maging tapat ka pa din. Sumunod ka pa din. Kahit may mga struggles ka, lahat ng to ay pagdadaanan natin. Pero church, magkakasama tayo. Pwede mo bang yung katabi mo? Kahit akbay lang, tapik,
magkakasama tayo. Magkakasama tayo. We are one church. Sa mga nasa online, I love you all. Kasama nyo kami. Magkakasama tayo. Amen? Magkakasama tayo. Amen po. We will celebrate 2024 kasi babalik si Jesus at magkakasama tayo. Walang iwanan. Amen po. Amen. Sige nga, sabi mo sa katabi mo, uy, pag may problema ka, andito lang ako, ha? Sige nga, pwede ba tayong tumayo lahat? Pwede nyo bang puntahan yung mga ka-cell group nyo? Cell group tayo, cell group. Yung mga ka-cell group nyo, sige, bilog po tayo. Puntahan nyo yung mga ka-cell group nyo. Sige po, sorry, konti na lang yung time natin. Mayroon pa tayong Christmas party. Pero nililid lang ako. Puntahan mo yung mga cell group mo. Sa mga nasa online, kayo na lang yung mauna kasi dito nagkakagulo pa. Siguro kayo dyan, kayo na nanonood, pwede nyo pong sabihin sa isa't isa na andito ako para sa inyo. Sama-sama tayo. Amen? Encourage po natin yung bawat isa. Mahirap ang buhay sa 2024. Maraming pagsubok, pero nandito tayo as one church. Amen po. Magtutulungan tayo. Kasama natin si Jesus Christ. We are not alone. Amen? Amen sa mga nasa online. Kung naririnig niyo po ako, mag-amen kayo, ha? Kahit sa mga introvert na nandyan, mag-amen kayo. Okay. So, sige po. Ganito yung gagawin natin. Ayan. Encourage niyo po yung isa't isa. Encourage niyo po yung isa't isa. Magbigay lang po kayo kahit isang sentence lang. Isang sentence of encouragement. Encourage nyo yung isa't isa na sa darating na taon, kahit anong dumating na pagsubok, kahit anong dumating na mga, ng Tita Neng, kay Tita Neng na lang. Siguro yung malalaking group, pwedeng maghati. Pwede pong maghati yung malaking group. Kasi, para mag-share, mas importante po yung makapag-encourage yung bawat isa. Go. Encouragement as a team. Pwede mo rin sabihin na magpapasakop ka na, ganyan. Susunod ka na. Magiging tapat ka na. Isa-isa, isang sentence lang, hindi. Ganito, makinig po. Makinig. Makinig muna po para madali lang tayo. Okay, ganito. Makinig muna po. Ayan, makinig. Okay. One sentence for the group. Okay? Kasama niyo ako hanggang sa huli. Yun lang. Ganun lang, ha? Ganun lang. Declaration. Okay, 1, 2, 3, go. Pagtapos na kayo, pwede na kayong pumalakpak. Amen!
Amen. Sige po, pagtapos na tayo, pwede tayong bumalik sa ating upuan at tayo po ay tumayo. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Kaya niya yan. Yay! Ayan, sige, balik po tayo sa ating upuan. And tayo lang tayo kasi mag-worship po tayo. Yung second verse. Sa mga nasa online, sali kayo, ah. Pero may pa-declaration. Bawal shy type, ah. Chat na nga lang, shy ka pa eh. Comment mo na yan. Yan, mukhang madami sa ano ah. Yan, okay. Okay, sa mga tapos na, meron po tayong gagawin. Dito na tayo. Samantalahin ko na to kasi gusto ko talagang pagpasok natin na next year, talagang bago tayo. Yan, kala ko nag-amen sila sa sinabi ko eh. Okay, sige po. Yan, meron tayong gagawin. Okay, dito na po muna. Wala mo nang maaligaga. Thank you, Lord, na ang dami ng rowa, no? Okay. So, syempre, ayan, alam ko meron tayong mga pinangako. Pero this year, I want you to commit sana as pastora sa vision natin. So, meron tayong vision sa iglesia na to. Ito yung Vision 2024. Ang vision natin sa March ay magkaroon tayo ng additional 200 members. Sino gusto nun? Amen. Pero syempre, mahirap yung gawin kung walang maghahayo, di ba? Amen po. Kaya meron tayong conquest sa darating na January 7. Basta yun, next week. Ayan, magsa-start po tayo ng conquest, mag-evangelize tayo. Nalak si Kuya Marco eh. Yan ang kanyang kay Lord eh. Ayan, i-commit natin yung sarili natin, sasama tayo sa conquest, may Harvest Day tayo, magdadala tayo ng souls sa Harvest Day, amen? Tapos, kung dati ikaw yung nag-encounter, sa March, ikaw na yung magpapa-encounter. Ayan. Dadalhin natin yung mga members na family natin, mga nakahayuan natin, amen? Amen po. Hindi tayo papayag na tayo lang yung save. Gusto natin, pagka dumating si Jesus, ang dami nating lumulutang. Ang daming may powers to fly. Amen? Hallelujah. Sige po. Ngayon, sa oras na to, maging specific tayo. Yuko muna tayong lahat. Maging specific tayo na this year, ano yung gusto mong gawin for the Lord, especially sa vision natin. Kung halimbawa, last year, hindi ka nag-evangelize, pwede mong sabihin na, this year, Lord, linggo-linggo, magdadala po ako ng souls sa kaharian mo. Mag-share po ako ng gospel. Magpapaturo ako sa leader ko kung paano mag-share ng gospel. Lord, kung dati, leader ka, hindi ka nagfa-follow up, Lord, this year, magfa-follow up na po ako. Monitor ko ng mabuti yung mga members ko. Hallelujah. Hallelujah. Lord, kung last year, hindi ako masyadong active sa church, Lord, this year, magiging active po ako. Amen. Lord, kung last year, hindi ako nagde-destiny class, this year, magde-destiny class po ako. Amen. Amen. Lord, kung last year, hindi ako nabubuhay ng tapat sa'yo, Lord, this year, mamumuhay na ako ng tapat sa'yo. Amen. Awitin po natin ang awit na to sa second verse. Sabi sa lyrics, Christ my all in all, the joy of my salvation, and this hope will never fail. Heaven is our home. Sige po, awitin po natin. Christ my all in all. It's my all in all, the joy of my salvation. Thank you, Lord. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every trial, through every storm, Through every my soul will sing. My soul will sing. Jesus is here to
To God be the glory. Christ is enough. Christ Yes, Jesus, we want you, is Jesus. enough for me. Christ is enough for me. 'Cause everything I need is in you. Yes, Lord. Hallelujah. Everything I Sa taon na darating, Christ is enough for me. Christ Yes, is Jesus. enough for Yes, me. Jesus, simula ngayon, Lord. Christ Hindi na kami maghahanap ng mga bagay sa mundo ito. enough for Dahil lahat ng kailangan namin ay nasa iyo. 'Cause everything I need is in you. Everything I need. Let's all declare. I have decided to follow Jesus. No turning back. Hindi na ako babalik sa dati. No Always, Lord. turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Christ is enough. And Christ is enough for me. Christ is enough for me. 'Cause everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. 'Cause everything I need is in you. Everything I need. Ngayon may gagawin tayo. Lahat ng tumali sa'yo sa 2024, ngayon, sasabihin mo sa kanya, hindi na ako magpapatali sa'yo. Sorry, sa 2023. Lahat ng mga dahilan. Sige, mag-ano muna tayo, ha? Mag-evaluate muna tayo. Alam mo sa sarili mo, kung hindi ka naging faithful kay Jesus noong 2023, tama po ba? Alam natin yon. Ano yung mga naging hadlang? Hindi ko sinasabi ulit na mali yan. Ang sinasabi ko lang, magdesisyon ka na this year, hindi ka na magpapatali dyan. It will not hinder your relationship with God. Amen? Sige po, make that commitment sa oras na to. Kung gusto mo na sa 2024, ay syempre makasama sa rapture. Kung gusto mo na andun yung salvation ng Diyos, yung pag-iingat ng Diyos sa'yo. Make that commitment. Before we enter January 1, bago mag-January 1, tutulungan ka ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Sasamahan ka ng Holy Spirit. Huwag kang matakot. Do not be discouraged. Be strong and courageous, for the Lord will be with you wherever you go. Be strong. You will do it. God is in you. Amen? Hallelujah. Ngayon sa oras na to, magkakaroon tayo ng pag-commit ng mga areas ng buhay natin next year. Sa oras na to, lapit natin yan. Alam mo kung bakit ka natatali dyan? Kasi ikaw yung nagiging God yan eh. Diba? Di natin binibigay kay Lord. Pero this year, ibigay natin sa Diyos. Lord, yung pinansyal kong buhay. Hindi na po ako ang hari. Binibigay ko sa'yo sa 2024. I will put my faith in you sa pinansyal ko.
I will put my faith in you sa pamilya ko. I will put my faith in you. Sige, taas po natin yung mga kamay natin. Surrender natin. Bukan natin yung bibig natin kasi buhay mo yan eh. Nililid ko lang kayo pero buhay nyo yan. Pasukin natin ang taong ito na nasa Diyos, nasa kamay ng Diyos, ang lahat ng area ng buhay natin. Sige, lahat ng area na naisip mo, pati love life, bigay mo kay Lord. Lahat ng area, dahil lang Diyos ay concern sa bawat detalye ng ating buhay. Pati yung mga kahinaan mo, bigay mo sa Panginoon. Yung mga limitasyon mo, yung mga sama ng loob mo, lahat ng yan, mga relasyon mo, bigay mo lahat sa Panginoon. Lord, ikaw na po ang bahala. This 2024, you are my God, Jesus. You are my Lord, Jesus. This 2024, you are my Savior, Jesus Christ. You are my Lord. You are my Lord. You are my Lord. You are my Lord. Hallelujah. I declare, Lord, na day 1 hanggang day 365, ikaw, Jesus Christ, ang aking hari. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang magdudulot sa akin, maglilid sa akin sa kaligtasan. Ikaw ang mag-iingat ng aking pananampalataya. Ikaw ang mag-iingat ng aking mga pinagkatiwala mo sa akin, Panginoon. Ikaw ang mag-iingat ng calling na binigay mo sa akin. Sa 2024, Jesus Christ, ikaw po ang magtuturo sa akin kung ano yung mga dapat kong tahakin sa aking buhay. Ikaw ang mangunguna sa akin, Jesus Christ. Day 1 hanggang day 365. Itong lahat ay sineselyuhan namin ng iyong banal na dugo. Pinagkakatiwala na po namin sa iyo ang aming buhay, ang aming iglesia, ang Vision 2024, ang lahat ng mga pangarap na nilagay mo sa puso namin, ang lahat ng mga bagay sa buhay namin, ibinibigay na po namin sa iyo. To you be all the glory. Lahat ng mga miracles na mangyayari ngayong taon ay binibigay namin sa iyo, ang lahat ng kaluwalhatian, ang mga multiplication, ang mga provision, ang mga healing, oh God, ang mga mahuhusay na excellence sa aming trabaho, sa school, oh God. Ngayon pa lang binibigay na namin sa iyo ang glory, oh God. Hallelujah! Marami mang mangyayari sa kapaligiran, pero ang bawat isa ay magiging victorious, oh God. Magiging light and salt kami ng mundong ito, oh God. Makikilala ka nila sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa. Maraming maliligtas, marami ang makakasama sa rapture, oh God, sa second coming, oh God. Hallelujah! Dahil sa iyo, Jesus Christ, na nagmamanifest sa buhay ng bawat isa. In the name of Jesus! In the name of Jesus! Hallelujah! Maraming lalaya sa kapit ng kaaway. Maraming makakalaya sa bisyo, sa depression, sa anxiety. In the name of Jesus! Hallelujah! Maraming makakakilala sa iyo bilang deliverer, bilang redeemer, bilang savior, oh God. Hallelujah! Hallelujah! Maraming yayaman. Hallelujah! Hindi para maging komportable, pero para maging blessing sa iba. Maraming mamimigay ng pera sa 2024. Maraming mamimigay ng regalo sa 2024 dahil kami ay pinayaman mo para maging blessing sa iba, oh God. Magkakaroon kami ng bagong church, bagong location, Panginoon. Hallelujah! Kung saan marami kaming madadalang kaluluwa. Magkakaroon kami ng maraming services, oh God. Hallelujah! Ang bawat harvest day ay mapupuno, oh God. Hallelujah! Bawat encounter ay laging madaming participants, oh Lord. Hallelujah! At hihigitan mo pa po ang goal namin next year, oh God. Hallelujah! Hallelujah! Dahil sa iyo, Jesus Christ, Panginoon. Hallelujah! Salamat, Lord. Salamat sa faith na nilalagay mo sa aming mga puso. Dahil it's not by our might, it's not by our power, it's by your Spirit, oh God. Hallelujah! Salamat, Panginoon. To you be all the glory and honor and praises in the name of Jesus. Amen and amen. Sige po, taas natin ang ating mga kamay. May the Lord God Yahweh bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lift His countenance upon you and give you shalom. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaang nagmumula kay Jesucristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumayin yung lahat at ang lahat ay magsabi ng